But nung kinumusta ko kay Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? No? Kung po pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay sabi. Contessa. No, kay Congressman Saldico sa Europe. So, baka And yung we're still validating. Ano? Nasa Europe na. Gagawa natin. Kaya talaga buhay, napakabilis nyo kasi. Ika nga sulido yung bilis nyo. Di ba? Kaya maghihiring na tayo dahil wala na yung magko-corroborate. Nasa Europe na. Di ba? Kaya maghihiring na tayo sa November 14. Kasi wala na yung yung tutuldok sa lahat ng kabalbalan ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Di ba? Nako, napa-emergency press con ho itong si Pinky. Sa bagay, mabibigat ho kasi yung mga binitawan itong si Senator Rodante Marcoleta kagabi dyan sa Billionaire News Channel. Sa tingin ho natin mga kababayan, yung press con na yan, talaga ang pakay lang ho yan, para sagutin yung mga na pag-usapan kagabi nitong si Ma'am Corina Sanchez at nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Billionaire News Channel. Pero bago yan, isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Rekta na ho tayo dito sa emergency press con nitong si Pinky. Game. Sige, let's get on with it. Naku, Okay, sir, una muna. diretso na. Oh, May lakad. handang-handa ka na. may lakad ho ata itong si Pinky. Ayaw niya ng maraming cheche-bureche. Hindi na ho siya siguro nagpasulat ng kanyang opening statement dahil nga naman ura-urada yan eh. Hindi ho niya inaakala na mayroong press con kagabi itong si Senator Rodante Marcoleta. Pambihira ka talaga, Pinky. Gigil ka na. Po ba na Alam niyo, mas okay sana yan kung kasama mo si School Bukol eh. Para natanong na rin natin siya kaugnay dun sa mga isiniwalat nitong si Anjo Iliana. Di ba kung totoo nga ba yung mga aligasyon nitong si Sir Anjo Iliana, di ba? pamunuan uli ang Blue Ribbon Committee at wala na pong atrasan yung pagbabalik nyo bilang Blue Ribbon Committee Yeah, Chairman? if elected, sige, sinabi ko na kayo. If elected. Anak ng tawa in the first place, wala naman pumalit sa iyo if elected. Nag-resign ka para lang talaga patagal. 'Di ba? Nag-resign ka, Brad, para patagalin, para hindi matuloy ang hearing. Hindi sa kung ano pa mang kadahilan, sa kakapalan ng mukha mo. Wala ka naman pakialam kung ano yung mga sinabi mo dyan sa mga kasamahan mo dyan. Yung kesyo majority, meron naman talagang insertion. Wala naman yun eh. Sa sobrang kapal ng mukha mo. Mantakin mo kung hindi makapal ang mukha mo, alam mo ng palsipikadong administrasyon ni Bangag, talagang sumama ka pa talaga sa alyansa. Tapos doon lang sa mga sinabi mo na yun na dahil naramdam ko na kaysa naman tanggalin ako, umalis na ako. Hindi. Dahil yun sa paglabas nitong si Gutesa. Kay SP, I'll accept. Lalaksa. So ready na ho ukli kayo sa posibleng pag-question ng ilang senador sa ano magiging decision o hakbang nyo sa investigation sa flood control Yeah, ng that Malis? much diniscuss din namin Yan. na Oh. pareho pa rin. Walang magbabago. Kung saan kami dala ng ebidensya, di doon. Kala ko walang magbabago, tuloy-tuloy lang ang pagtatanggol dito kay Martin Romualdez. Sorry naman. Sorry. Akala ko doon ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang sa pagtatanggol kay Martin Romualdez. Paglilihis sa usapan, pagdidelay ng hearing, akala ko ganun na sasabihin mo, Brad. Maigi ng malinaw, di ba? And sir, tiwala kayo na hindi naman madidestabilize ang leadership ni SP Soto once na magbalik kayo bilang Blue Ribbon Committee Chairman? Well, anything goes. Kung doon mapunta, nag-uusap na rin kami tungkol doon. Pero ano yung nakikita nyo yung chance? Sa ngayon, wala naman po. I don't think so. That much inassure naman ako ni Senate President. Nakausap niya, I think nakausap niya yung mga kasamahan namin. Mukhang okay naman. And then sir, tuloy na tuloy po ba? Alam niyo mga kababayan, wala hong okay dyan. Wala hong mukhang okay naman dyan sa sa Senado. Wala hong stable na yung tipong parang ikaw si Martin Romualdez na hindi ka pwedeng tanggalin dyan. Hindi ho ganun yan. Hindi ho ganyan sa Senado. Ngayong oras na to, malamang sa malamang, ayaw pa siyang tanggalin. Wala pang pag-uusap. Bilang ka lang ho ng ilang minuto o ilang oras. Ilang araw, tapos na usapan dyan. Kaya kung ako dito kay Soto, kung tutumbugin nyo si Martin Romualdez, tumbugin nyo na kayo maya. Nahiya ay sa bagay. Takot nga pala kayo sa kanya, no?
Pa yung panibagong hearing ng Blue Ribbon sa November 14. Hindi ko pa na-coordinate kay Senator Sherwin kasi siya yung chairman ng Finance Committee. Aha. Hingin ko yung Friday kung pwedeng ibakante niya. So, tentative pa po yun, sir. Kung mabibigyan niya ng puwang, tuloy yung Friday hearing. And then, marami pong curious dun sa sinabi nyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po ba ka-importante ang kanya magiging testimonya, sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. May mga matindi to. Lako, yung mga district engineer tsaka yung mga contractor, yari kayo dito. Ira-wrap up na kayo. Wala ang problema. Kung ika nga madiin na yan si Martin Romualdez dito sa isa na to, okay yan. Pero kung mga district engineer at mga contractor lang ang mararap up dyan sa ano mo na yan, dyan sa, dito, dyan sa resource person mo na yan, anak ng tawa, ibulsa mo na lang, itago mo, iburo mo, tapos tabihan mo gabi-gabi. bago po siya magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous witnesses. Yeah, naturally and surely. So may nagsabi na ho siya ng affidavit, sir? Wala pa. Sa nga, pinapa-finalize ko yung affidavit within the week. No? Kasi base sa kwento, saka base do sa mga mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital ledger. files, Yan, lahat yan. ng notes. Yan, Kasi yan. sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention Oy! kasi baka makasira lang ng tao. Oo, baka masiraan lang si Martin Romualdez. Huwag kayong magme-mention ng pangalan ha. Kahit kayo security consultant kayo ni Martin Romualdez at yung dating yung pwesto, meron kayong first hand information o ika nga kayo ho ang nag-execute doon sa mga plano nito mga magnanakaw na to. Kung wala naman kayo sapat na ebidensya kasi yung mga laway nyo hindi naman ebidensya. Kunyari kayo ay naging security consultant ni Zaldico, hindi yan ebidensya. Dapat noong dinideliver nyo yung pera, meron kang tripod, inaano mo, binablog mo. Yun ang gusto ni Ping yung may resibo. Ano nga ika nga, basura nga, pera tinatawag nila. Tapos ang mangyayari ho mga kababayan, iba-vlog. Ang bihira. Paghanap ka ng resibo, nakawan nga nangyari. Bihira, oo. Ano sasabihin mo doon sa caretaker ng mga crocodile na di umanong hinatiran ng pera? O eto, pirmahan nyo to. Sabihin nyo, na-receive nyo tong 10 maleta na Rimowa, ha? Kasi pagdating ng araw, papatawag ako sa Senate, papakita ko to, isasampal ko to kay Ping Lacson. Ganon? Ganon ang gusto mo? Yung security guard nitong si congressman doon sa kanyang bahay, sasabihin mo, oy sir, pirmahan mo to, kailangan mong pirmahan to, nag-receive ka ng 10 maleta sa akin ha, tagpo 45 million yan. Ganon? Galing mo naman. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Hindi na ipapatawag si Master Sergeant Orly Gutesa. Palakpakan nun natin si Pinky! Pinky! Woo! Naming usapan. Siya po ba nag-volunteer na lumapit po sa inyo para sabihin mag-testify siya sa Blue May Ribbon? conduit actually. Sorry na lang kay Senator Joel Villanueva. At dito kay Senator Jingo Estrada. Nagparating. Ano po ito? Government official? Walang balita kay Gutesa, and that's the reason why I thought of Alam ka na magpapabalita siya sa'yo. Anak ng tokwa, 10 milyon nakapatong sa ulo niya. Alam na isasabihin niya kung nasaan siya. Oy, nandito ako sa mga hitman dyan. 5 million yung ulo ko, nandito ako. May balita kayo sa akin, ha? Galing mo talaga, Ping. Pink na pink ka. reviewing the CCTV of September 25. Oh, yan. It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. Oh, Ang talagang emergency meeting para lamang sagutin yung mga napag-usapan dyan sa On Point kagabi sa Billionaire News Channel. Ang kapal ng mukha mo. reason kung bakit pinahanap ko yung CCTV footage,
para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Kasi nga, nawawala siya. And we need him to sue up yung kanyang mga na-testify na earlier, or kung meron siya mga additional na documents or ebidensya to back up his claim, no? In his sinumpang salaysay. Naghahanap din kami ng magko-corroborate do sa kanya mga sinabi. In fact, no, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa. Because sabi ni Senator Bato, meron siyang ipipresenta na magko-corroborate kay Gutesa. Nako! And I- Nako! Nako po! Nako po, kaya pala medyo nagpapanik na ba't mo sinasabi yan? Anak ng Petrang Garapata, baka hanapin yung mga kaibigan ni Gutesa, sinusunog nyo naman eh. Apakawalang hiya nyo eh. Huwag sunugin. Hindi pa nag-uumpisa, daldal ka ng daldal. Di ba, yung mga kasama ni Gutesa na magko-corroborate doon sa statement niya, di wala na, tapos na usapan, hahanapin niya mga yan. Parang sinasabi mo, tinatanggalan mo ng salawal yung pag ano mo eh, blue ribbon committee mo, para ka naman tanga eh. Nakananto ka. Gagawin, isasabihin nyo kung sino ipipresenta ng mga kasama nyo dyan. Hindi ba pwedeng ika nga bulagaan? Mahilig din naman gano'n sa yung ano nyo, Senate President nyo eh. Bira talaga I just thought na baka yung si Paul or yung Mark na minention. But nung kinumusta ko kay Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? No? Kung po pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay sabi. Gutesa. No, kay Congressman Saldico sa Europe. So, baka And yung we're still validating. Ano, Nasa Europe na. Gagawa natin. Yan talaga buhay. Napakabilis nyo kasi. Ika nga solido yung bilis nyo. Di ba? Kaya maghihiring na tayo dahil wala na yung magko-corroborate. Nasa Europe na. Di ba? Kaya maghihiring na tayo sa November 14. Kasi wala na yung yung tutuldok sa lahat ng kabalbalan ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Di ba? Ganun sabi. So madali naman yon. We will check with immigration kung meron talagang departure, assuming na they use Di, alam naman namin eh. Okay lang, wala nang problema. Ayos yan. their real names. Ano. Yeah. So, sino po ba yun yung ihaharap Mark ni and Paul, yung sinasabi niya na yeah. kasama niya na nag-deliver. Importante yun kasi what we need kay Gutesa, yung magko-corroborate, whether it's another Wala witness. nakalipad na eh. Nakalipad na eh. Yung dapat na araw na siguro ipipresenta yan itong si Senator Bato, wala na. Tsaka, i-check nyo pa sa immigration? Anak ng towa, ang lakas-lakas ng loob yung magtanong-tanong kay Senator Bato de la Rosa. Tinignan nyo yung mga CCTV sa restaurant. Tinignan nyo yung CCTV diyan sa Senado. Yung ano lang, yung record lang ng anong tawag dito, ng immigration, kung itong particular na tao na to lumabas ng bansa, nasa labas ng bansa ngayong mga panahon na to, hindi natin matignan. Palakpakan natin ang inyong Senator Pinky Lacson. Or whatever documentary evidence na mayroon siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag-hold water. No? So, hindi ho kayo mag-stand up yung kay Gutesa na... Hindi. Sa ngayon, sa tingin ko, Hindi yan. Hindi mag-i-stand up yan. Ano ka ng toka? Security consultant ka lang naman eh. Di ba? Nag-deliver ka. Ikaw nga taga-deliver. Ikaw nga nag-abot. Hindi mag-i-stand yan sa korte. Hindi. being an investigator for so long, pag alam kong ganun lang, isang salita lang, sa isang tao, mahirap tumayo. Hindi yan. So, kailangan natin ng magko-corroborate. Wala na. Sa isang Nasa Europa na, Brad. Nasa Europa na. interview, sinabi nga ho ni Senator Rodante Marcoleta na nasa Chile na yung si Mark ba o si... I don't know. Ang pagkaalam ko lang, na nag-join daw. Sabi ni Senator Bato kay Senate President na sumama na raw kay ex-Congressman Saldico. Pero sir, plano nyo rin po bang patawag Kung may yung dalawa? information si Senator Marcoleta na nasa Chile, tingnan natin. Basta anything that can really sustain
yung lahat ng mga testimonies so far revealed sa mga hearings na nakaraan, we should go there. Mhm. So kasama po ba yun sa plano talaga ng Blue Ribbon na ipatawag yung sila Paul and Mark ba? Yeah, kasama. Well, oo, kasama na. Kasama na ngayon. Kasi hindi na sila pwede pumunta. Kasama na ngayon. Di ba? Ang tagal-tagal na panahon, anak ng towa, pambihira, kung hindi pa talaga napabalita na nasa ibang bansa na sila, hindi pa sila mapapasama. Kung sino-sino binabanggit mo sa mga press con mo, ang bihira talaga. Especially Gutesa, para makita natin kung meron siyang mga supporting documents. You know, Wala na, corroborative witness ang kailangan ko eh. Di ba, naghahanap ka yung magko-corroborate doon sa sinabi niya eh. Wala na, nasa Europa na, nasa Chile na, o hindi na. Imbitahin natin, invited sila. Si Mark, Si Mark ARC to ba? Tsaka yung si Paul, anong towa? Di mo kasi kagad, resign ka kasi. Sabi siguro nung amo nila, ano muna, paliparin muna natin ito mga to. Para malinis. Mahirap na, pagka hindi nakalipad to, hawak na ni Bato tong isa, kunin lang namin, dalhin lang sa Chile, dalhin lang sa Europa. Para tapos usapan. may mga talks na may pinagtatakpan, merong pinipili, no. Hindi ganon, no. Maski sa pag nag-resume ng hearings, walang magbabago doon sa nauna na. Kung walang pinagtatakpan at walang itinatago, in the first place, dapat talagang yung Ping Lacson na sobrang tapang ipinakita mo eh. Duwag na Lacson na nakita namin, Brad. Hindi matapang na Lacson, duwag na Lacson. Kasi yung kilala naming Lacson, titindigan lahat. Ay sa bagay, wala ka naman pala talagang ganun. Kahit sa ang administrasyon, hindi ka na kasi pulis, hindi ka na chief PNP, politiko ka na. Kaya kung sino man nasa administrasyon, kagaya nung panahon ni Tatay Digong, meron pang ganito yan. Ngayong panahon na to, ang nakikita kong maging susunod na presidente ay manggagaling sa mga ganito. Walang iba, strong contender si Vice President Sara Duterte. Ganun yan eh. Diba? Si Marcos Jr., binaboy si BP Sara, Marcos Jr. siya ngayon. Markahan niyo yung mga unyango na yan. Naming naunang direction ko noon bilang chairman, na where the evidence leads us, we'll go there. Sir, kinu-question din ni Senator Marcoleta yung aligasyon na pineke ni Gutesa yung kanyang Yung mga standard or specimen signatures ni Attorney Spera, kinumpare doon sa question document. Meaning, yung kinu-question na sinasabing hindi niya pirma. Hindi nga nang match eh. Hindi naman kami yung... Ngayon ka pa lang ba nagpa-notaryo? Baka yung mga nakikinig dito, kung nasa tabi ka lang nila, nasupalpal ka na nila. Pag nagnotaryo, kadalasan, mga assistant lang nandyan, mga sekretarya lang. Huwag tayo mag-ururan dito, mga walang nga kayo ha. Kala mo naman kung lokohin nila Samboy nun, hindi nag-match talaga, hindi nagmamatch yan. Nandun sa isang notary office yung yung Spera na yan. Nag-conclude no, kundi NBI plus yung... at yung mga nakadetain po dito sa Senate, sir. Yung mga hinahawakan na ng ombudsman at saka yung inimbestiga na undergoing preliminary investigation, kung ano yung kakulangan na pwede ma-contribute pa ng Blue Ribbon Committee sa mga hearings, pwede pa rin namin i-pursue. Pero kung repetitive na at naipadala na, kasi I remember when I gave plus drives kay Secretary Vince Dizon, ito yung pinanggalingan nito, yung dalawa kong privilege speeches. Binigyan ko yung acting ombudsman at that time, si acting ombudsman Vargas. Binigyan ko si dating ICI advisor Mayor Magalong. Binigyan ko si Secretary Vince Dizon. Sabi ko, kompleto na yan. Actually, pwede na ako mag-file ng kaso based on the evidence contained in those two privilege speeches. Kasi kompleto naman talaga yun eh. Videos, documents, yung mga falsified documents, yung pagkasingil, nagbayad, lahat nandoon naman na. Bakit kalmado ka na naman ngayon? Wala na naman yung angas mo dun sa mga interview mo sa radyo. So,
I'd like to think na nakatulong yon. Kaya naka-ready na sila mag-conduct ng preliminary investigation. Katunayan, Bulacan saka Oriental Mindoro nga yung Basis. inuna nila, di ba? So, but we're not stopping at Bulacan and Oriental Mindoro. Kasi pasok ng pasok lahat yung mga information. Kayo mismo sa media, di ba? Ang dami nyo na nakakalap na ebidensya because people have become conscious at saka talaga naging kaya natin para talaga masustain yung effort ng government to really get to the bottom of all these issues, all these anomalies, at saka para mapanagot talaga yung dapat managot. Otherwise, kailan naman ulit ito? After 5 years? After 10 years? At alam nyo naman kung sino mga dapat managot dyan, Senator Ping. Alam nyo, huwag tayo mag-uhuran. Ang problema kasi dribble nyo eh. Alam nyo kung sino dapat managot at yung mga ebidensya matibay na. Pag ganyan-ganyan tayo, dinidiretso pilit. O Gutesa, naghahakot ng pera, yung mga district engineer nagbibigay dito sa tao na to. Ngayon, sila naman ang kausap nito. Ngayon, dinadala sa ganito. Hindi kailangan pa ng magko-corroborate doon sa sinabi nitong si Master Sergeant Paul. So walang katapusan. Yan. It has become a vicious cycle. So, yun, we're there right now and we intend to continue. So yung iba na nakapag-testify, kung repetitive lang din, hindi na po paharapin. Yeah, pwedeng hindi na paharapin. At kung pwedeng naandyan sila, pero kung ang sasabihin nila, nasabi na nila, what for? Parang ano lang yun, redundant. Lalo lang madidiin niya si Martin Romualdez at si Saldico kung sakaling patawag sila ulit, di ba? Hindi na po, dapat bago naman. Iba naman, ibang usapan naman. Hindi pwede redundant, hindi pwede yung maleta, 45 million, Remoa, McKinley, hindi pwede ganun. Dapat iba naman, di ba? Kaya pakinggan nyo yung ilalabas kong witness. Dapat ganun banat mo, brad eh, di ba? Na. Si Senator Erwin Tulfo, yung Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, nirequest na po ba niya na i-issuehan ng subpoena do Sistecom yung ledger na mag-asawang Diskaya? We intend to issue subpoena do Sistecom kina Mr. and Mrs. Diskaya para malinaw yung kanyang tinestify na may mga 17 congressmen na nakatanggap ng mga kickback. Importante yon kasi matatahi talaga at mapapalakas yung ebidensya do sa kanyang tinestify. So dapat ma-invite po uli mag-asawang Diskaya? Yes, nandiyan naman si Curly eh. Imbitahin din namin si Mrs. Diskaya Yeah. at kung ano yung kanilang Yeah. mai-contribute pa no patungo doon sa kanilang nauna ng sinabi na may mga congressmen na involved. No? So sir, itong investigation sa flood control anomaly, sa tingin nyo magtatagal pa o ilang hearing na lang po ito? Well, I think pwede nang i-wrap up ano Yan, at least yung i-wrap flood control. I-wrap up na. Pinapatagal lang yung hearing dyan sa TRICOM. Yan lang yung mga hearing na pinapatagal. O yung kay Pastor Kibuloy dyan sa yung Women and Children, yan lang pinapatagal eh. Pero dyan sa flood control, kahit na ang daming naperwisyong Pilipino, wrap up na yan. Control projects, yung GOS at saka substandard. Then Wrap we up can na. segue to other. Oh. The last time we met with the SP and I think Senator Kiko and Senator Bam. Meron kaming kausap who offered mga civilian na who offered to help us scrutinize yung budget Meron sila mga resource persons na nag-offer ng assistance. So we welcome and marami kaming na-discuss doon. Number one, alisin talaga namin yung unprogrammed fund. No? Yan, dami mo na. Unprogrammed appropriations. Matitira lang yun sa foreign assisted. No? Of course, yung sa special purpose, yung contingent, yung mga quick reaction. Yun, meron pa rin pala. fund. Hindi naman Hindi pwedeng tatanggalin. alisin yun kasi Oh, yeah. paano kung mayroong calamity. Yan. Second, yung full Para sa mga buhayang magnanakaw, alam nyo na kung saan parte ng budget yung nanakawin nyo. Yung para sa calamity, okay? Anak ko, mas lumala pa tuloy. Yung perang pantulong sa mga nasa lanta, yung nananakawin ng mga politiko ngayon. No? Ready na ha? 2026, alam nyo nananakawin nyo. Yung mga foreign assisted, yung mga pag may emergency, contingency budget, yung ang nanakawin nyo na, okay? Wala nang flood control muna. Next budget na yon, okay?
transparency. No? Na-discuss na namin ito and we, At least inuunahan ko na kayo para baka hindi nyo alam kung saan parte kayo ng budget magnanakaw. Doon sa contingency, yung mga pang-ayuda, pang-tulong sa mga kababayan nating nasalanta, yung ba't wala ba tayong contingency fund ngayon? So parang nakikita natin sa social media, ang daming nahihirapan, wala tumutulong. we agreed with the Senate President, Senator Gatchalian, na hanggang sa BICAM, fully transparent. Hindi pa lang niya raw na figure out how to go about it. But ang initial step is, hindi na pa pwedeng merong alien na papasok do sa disagreeing provisions. We will limit, for easier monitoring pati, no? We'll just limit ourselves to putting up a matrix o kaya just juxtapose lang yung House version against the Senate version, and we will confine or limit ourselves to synchronize, no, to reconcile the disagreeing provisions. Hindi na po pwede yung wala naman sa House version, wala naman sa Senate version, papasukan natin ng kung anong version. No, wala na yon. Kasi that's the real intent or purpose of the bicameral conference, especially sa budget. Reconcile the disagreeing provisions. So at least along that line, nagkakasundo kami, and that's a good step para talaga maging transparent yung pagpasa natin ng budget all the way to the BICAM, Yeah. all the way to the enrolled bill. Sir, parang na-miss nyo yung mga budget hearings. So, Yeah. pagdating sa plenary, doon ba kayo babawi? Yeah. Ba't di ka magpunta? Bakit mo na-miss? Baka natutulog siya. Ikaw naman, Madam Shelly. O baka marami siyang iniisip. Iniisip nila kung paano siguro i-delay at patatagalin. Ililiis na usapan palayo kay Martin Romualdez at kay Saldico. Kasi na-immobilize nga ako, I was naka-decommission ako for 2 weeks because of my corneal Ayaw nga pala. surgery. Na-surgery pa rin ako. Pasensya na. Sorry naman. Hindi ko alam eh. Yung mo naman sinabi eh. Get well soon. Siguro well ka na kaya nagpapa-press con ka na. Hindi, maya naman meron kang interview sa media eh. Di ba? Surgery, no? Artihan. Kaya, but sabi ko nga sa mga staff, bawi na lang ako sa plenary. So we're preparing for the plenary debates, and I hope I can still contribute my worth do sa pagpasa ng budget. Sir, balikan ko lang yung sa hearing. Invited na po ba sa next hearing si former Congressman Saldico and former House Yes. Speaker Martin Romualdez? Although yung kay former speaker, although we will invite him through Speaker Boji D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond. But again, in the observance of interparliamentary courtesy, Yeah, kukurse namin interparliamentary invitation sa courtesy. kanya through the speaker. Yan. Yung kay Congressman, ex-Congressman O Sal, baka ano yan, baka interparliamentary courtesy yan, ba't mo iimbitahin? Di ba, hindi naman pwede ganon. May rules na interparliamentary courtesy, hindi ka mag-iimbita. O ngayon, iimbitahin mo na. Oh. Kasi tama yung sinasabi ng mga kasama nyo. Laking sampal sa pagmumukha mo nung nagpunta dyan itong si Toby Chanco. Congressman siya, willing siya magsalita, ipinaliwanag niya na kanya nalalaman. Pero pagdating kay Martin Romualdez, interparliamentary courtesy tayo dyan. Saldico will send the invitation doon sa kanyang established na residence. Kaya lang, sir, yung Office of the Ombudsman, mukhang dun sa last known residents, parang they refuse to accept yung pinadala ng Ombudsman. Well, it's up to them, no? Kasi kung hindi mahid yung invitation, ang susunod subpoena. At kung hindi pa rin siya sisipot based on the subpoena, then somebody may move for the issuance of a contempt citation and eventually a warrant of arrest. At yung warrant of arrest, sir, yun, pwedeng hingin ang tulong ng Interpol para arestuhin kung saang bansa siya nandun? Probably, kasi valid naman yung warrant of arrest, yung i-issue ng Senate. So that is as valid as any warrant of arrest issued by the court. I don't know, I'm not sure. But we will try. Sir, may info daw kung sisipot si former Speaker Romualdez sa hearing ng Senate. May advance info kayo, sir? Wala. Iniintay ko yung feedback niya or feedback ni Speaker D. At saka
dating Speaker Romualdez din kay SP Soto. Kasi coordinate lang ako sa office ni Senate President or kay Senate President himself. Sabi niya mukhang magkakausap yata sila this week. So sabi ko, pakitanong mo lang sa kanya kung gusto niya magkaroon ng opportunity because this happened before. Ako yung chairman ng public order na mention yung pangalan ni Congressman Veloso, di ba? And they requested me to be given the opportunity to make their manifestation and I gave them that opportunity. So if you remember, yung mga naandito previous Congress na yon, di ba pinagsalita namin si Congressman Veloso, si Ching Veloso. So pwede niyang gawin yun. Ano? At kung gusto niya sagutin yung mga allegation, in fact, no, we're thinking of sending subpoena duces tecum do sa contractor na naggagawa ng renovation noong bahay sa 42 McKinley Road. Ano? At saka yung security agency na naggugwardya ron. So, kung meron silang logbook, ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed between the period December 2024 hanggang August 2025, I believe yun yung period na sinasabi ni Gutesa na nagde-deliver sila ng pera do sa 42 McKinley Road. At kung meron sa logbook na may mga pumasok talaga mga sasakyan, mga vans, or convoy of vehicles, then Brad, Pingha ako, ayoko na sumegway. Sa totoo lang, ayoko na sumegway. Kasi paulit-ulit ka na lang. Anong logbook? Notaryo nga, napapasinungalingan. Logbook pa kaya? Buisit na yan. Notaryo nga. Pinapasinungalingan nila. Notaryo publiko na yon, Brad. Notaryo publiko. Yung mismong abogado, tinanggihan, idininay na sa kanya, pero sigurado natin, pinanotaryo yun dun sa notary office na yun. Tinanggihan ngayon, hahanapin mo yung logbook dyan sa mga anak ng Petrang Garapata. Pagka tinapunan mo ng 100,000 yung mga guardian at sinabi mo, mga tropa, pagkapin nyo yan, dire-diretso lang kami sa bahay ni congressman. May papalag pa dyan. Anak ng Petrang Garapata. and that's a strong supporting Walang strong bulahan eh. Pasensya na ako sa salita. Diba? Ano tayo nito eh. Sobrang ano yan eh. Diba? Tayo eh. Ang bihira oo. Yung mismong notaryo nga eh. Binutasan yan pang logbook ng security guard. Document to buttress yung testimony ni Gutesa, even without Gutesa coming back to testify, I think. Because remember, yung kanyang sinumpang salaysay na Walang logbook dyan. Trust me, walang logbook dyan. Kung meron man logbook, sunog na yan, Brad. Ano ba naman yung isang logbook na sunugin ng mga security guard na yan? Kung yung incident lang, yung kay Martin Romualdez, dun sa particular na araw na yun, yung buong village, tahimik naman. Logbook. naging questionable o forged yung notaryo. That's invalid as far as yung kanyang sinumpang salaysay kung gagamitin ito sa other sa prosecution. But as far as the Blue Ribbon, yung kanyang sinumpang salaysay as read doon sa kanyang sinumpang salaysay na written, valid yun because he was administered this oath and ang presumption is totoo lahat yung sinabi niya sa Blue Ribbon hearing noong September 25. Yeah. So sir, hindi applicable kay former Speaker Romualdez yung pwedeng gawin kay Saldico na kapag hindi humarap, i-issuehan ng sabpina, kapag hindi pa rin humarap, ay pwedeng congressman contempt. siya eh. So hanggang invitation lang ang pwedeng gawin ng Yes, Senate. through the Speaker. Sabi ko nga, interparliamentary courtesy. And by the way, I'd like to clarify, yung interparliamentary courtesy, ito'y binibigay do sa institution, hindi sa tao. Kaya nga interparliamentary courtesy kasi courtesy ng Senado sa lower house and vice versa. Anyway, okay. Amor? Marlon? RG?
Ako si Camille. Nahin natin, Amor. Apo. Sir, balikan ko lang po kay Guteza, are you bothered by his disappearance? And ano po yung current efforts right now to locate him? Well, obviously, sincere yung efforts to locate him. Ano? Kasi he has to clarify yung kung meron siyang maidadagdag, idagdag niya. No? Gulo mo naman kausap. Sa kanina, sabi mo, ayaw nyo nung paulit-ulit. Yung nabanggit na okay na. Ngayon, clarify na naman. Ano pa bang di malinaw doon? Security consultant, nagdi-deliver ng mali-maletang pera. Kada isang maleta, 45 million. Sa bahay ni Martin Romualdez at nitong si Saldico, tapos ang usapan. Ngayon, nasa sa inyo na yan. Di ba? Maliwanag po sa sikat ng araw at ang ating mga kababayan naiintindihan ang nangyayari. Ang ginagawa nyo dyan sa Blue Ribbon, hindi kayo nagbibigay ng kaliwanagan. Ang nangyayari, parang pinipilit. Ito, ang dating para sa mga ordinaryong Pilipinong kagaya natin. Ang dating parang pinipilit, ilihis para malayo kay Martin Romualdez ang issue ng flood control. Kasi pag nalayo kay Martin Romualdez, malalayo sa administrasyon. Ang sinisave talaga nila dito ang administrasyon ni Marcos Jr., hindi si Martin Romualdez. Kung magaya si Martin Romualdez, meron lang ho siyang insurance policy na kung sakali madamay ako dito, yung presidente yung pinagtatanggol nyo, lahat kayo magkakalaglagan kayo dyan sa Senado. Paano hindi sila mababanatan? Kasali nga kayo dyan sa alyansa. Kaya hanggat maaari, yung alyansa na nagpapanalo sa kanila, dapat siya ang pinakamagaling, pinakabanal, pinakawalang kakurakutan na nangyari sa administrasyon. Di ba? So, importante yung kanyang presence kung meron siya maidadagdag pa sa kanyang nauna ng pinahayag. At saka concern din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. Concern. May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. Oh. May mga... At saka parang gusto ko rin malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? Kasi nakita ko yung interview ni dating Congressman Mike Defensor, katulong sila Sinasabi niya na they helped Gutesa draft his affidavit. Hindi. Yan ka na naman, Ping. Sinabi nila, yung mga salita na ika nga dahil nga Bisaya o taga Cebu, itong si Master Sergeant Orly Gutesa, hindi niya alam yung mga ibang salitang Tagalog dahil babasahin yan sa Senado. Linuloko nyo na naman kami. Oo, alam namin tinulungan. Ang pagtulong para lang doon sa mga salitang hindi niya alam sa Tagalog. Yan na naman tayo di ba? Diversion time. It's diversion time. Destroying credibility time. Diba? Okay. So, kailangan maklarify din yun. Clarify natin. Hindi bang sariling gawa ni Gutesa? Hindi sariling gawa ni Gutesa yun. Kay Mike Defensor yun. Kay Rodante Marcoleta yun. Affidavit. Kung hindi niya Inuunti-unti nyo po. Diretsuin na natin. Pambihira. sino yung mga tumulong sa kanya na maggawa ng affidavit? Sinabi naman ni Mike Defensor, di ba? Ano sabi ni Mike? Tinulungan namin. Kasi yung ibang mga Tagalog, nung binasa namin, para mayroong problema Kasi yung iba, mga hindi tama yung Tagalog grammar o mali yung salitang ginamit. Bisaya ho si Master Sergeant Orly Gutesa. Mantakin nyo dito lang sa interview niya na to, nare-rebat na natin lahat ng emergency press ko niya para sagutin itong si Senator Rodante Marcoleta. Pamira. Ano po yung basa or tingin nyo, analysis nyo dun sa situation? Is he hiding or meron po bang nagtatago sa kanya? Hindi ko alam. Yung guess mo is as good as mine. Kasi wala nga nakakalam. Tahimik na tahimik. Alam nyo, ganito lang yan. Marino ko kasi yan sa intelligensya. Meron nga nakapatong na 10 milyon sa ulo niya. Ang binanggit niyang pangalan, Martin Romualdez at Saldico. Ano bang di niyo maintindihan na nasa delikado ang buhay niya kaya nagtatago siya? Nakmantoka. Pagkatapos niyang nagsalita dyan sa Senado, magti-TikTok siya? Magbablog siya? Kakain siya sa labas, ibibidyo niya? Kung ang hangad mo, mag-prosecute talaga, makapagpa-convict talaga, dapat hindi siya nawawala. Kasi ang pwede lang... Hindi siya nawawala, ang nawala ang hearing mo. Kasi ang dami mong kaartehan. Ang dami mong kaartehan. Masyado kang pa-Disney princess. Resign na ako. Ano sa akin, tiwala. Resign na ako, maya-maya.
Kung elected ako, tatanggapin ko. Prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ. Hindi Buti siya naman. mahanap ng Ombudsman. Buti naman. Kung ang intention mo, magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon. At mawala ka na. O so, propaganda lang siya. O yan, galing na ho mismo si chairman. Master Sergeant Orly Gutesa, ganyan ang utak ng chairman ng Blue Ribbon, lalabas ka pa? Kung ang pakay mo lang sa Blue Ribbon at magpropaganda, mawala ka na magpakita. Yan ang Blue Ribbon. Palakpakan. Kasi yun lang Sa ngayon, di ba, nagkaroon ng isipan sa mga kababayan natin na siya lang ang nakapag-implicate kay Speaker Romualdez. Yan ang... Siya lang. Yung although Kasi kay siya lang ang Congressman merong na lakas Saldico, Kasi siya lang ang merong lakas ng loob at siya ang security consultant nitong si Zaldico. hindi lang siya, ang dami pang ibang Nauna. nag-implicate sa kanya, nauna na. Oh. Pero ang importante rito, in-implicate niya si dating Speaker Romualdez at nag-iisa siya Speaker Romualdez. nakapag-implicate. Oh. Pagkatapos nawala siya. So kung ang hanga Nawala siya kasi nahanap siya. Siya ang higa nga talaga makakatuldok sa mga kabalbalan nitong administrasyon na to. Kaya nawala siya, merong nakapatong di umano ng 5 milyon sa ulo niya. hangarin mo is talagang logical conclusion, which is to prosecute and convict former Speaker Romualdez. Dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap man lang siya sa Ombudsman. Kung yun ang DOJ, aso ni Boying Remulla, Ombudsman, Boying Remulla, na Brad naman ni Martin Romualdez. Harap ka pa? hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang Ang iisipin namin, sinisira na talaga credibility niya. Ang iniisip namin, wala siyang pwedeng takbuhan kasi lahat ng sangay ng pamahalaan, merong galamay yung mga binanggit niya. pagsipot, nawala ka na? So sir, hindi niyo ba tatanungin si Mike Defensor considering na siya ang nagbigay kay Patawag mo si Mike. Marcoleta? Yun nga, papadala namin yung subpoena. Ma'am Shelly, Senator Rodante Marcoleta, hindi Marcoleta. Sa tono pa lang ng pagtatanong nyo, kitang-kita ng pagkabayas nyo. Senator Rodante Marcoleta, hindi Marcoleta. Hindi mo nga matawag na Ping Lacson yan Senator Ping. Yung Shelly ho, yung babaeng bida-bida dyan sa Senado. Through the office of Senator Marcoleta. Oo. And yung sinasabi niya na ini-spyan ko siya, hindi Sa yun ang CCTV. dahilan. Oh, Gusto ko lang makita, kaya ini-spyan. pinareview ko yun para makita Ini-spyan ko, daw siya. baka sakali may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyan dumating. So nung So incidental na lamang yon na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while. Natural, bisita niya yon. Yung pagkasabi na, dinala sa opisina niya. Oy, Ping masyado kang masyado nang kaururan yung mga ginagawa mo dyan sa Senado. Marami nang di natutuwa sa'yo. Makakala mo dyan sa ginagawa mo na yan, yung bilib na bilib, yung mga kababayan natin dyan sa mga kabalbalan mo na yan Walang nabibilib sa'yo. Bagkos, ang daming nabubuisit dahil talagang kitang-kita pagpapakaaso mo kay Martin Romualdez. Tapos nanood ng hearing doon sa gallery Oh. hanggang sa tinawag siya 10:27 I think. Oh. But he stayed there. He arrived at around 8:27. Oh. At saka yung CCTV, this is a public place. Yung Senado. Naku, Huwag tayong spy. magtaka. Alam na natin na Spy merong yan. CCTV dyan. Kayo Spy mismo na na yan. mamonitor nyo kami pag dumarating na kami, di ba? Oo. Kaya minsan nakaabang na kayo sa second floor. Nako. So this is an open area. Hindi. Privacy na. Kung yung mga individual lang ang titignan kung sino nakapasok, okay lang. Pero pagka pinag-uusapan dito, yun nga pinasukan ng isang contractor, di nyo kagad mabanggit-banggit ang pangalan. Doong si Master Sergeant Orly Gutesa, first interview mo pa lang, Rodante Marcoleta, buwisit na yan. Di ba? Tingnan nyo kung gaano kaluloko tong mga to.
Noong yung contractor na mayroong pinasukang isang senador, hindi nila mabanggit-banggit. Ang tagal bago nila mabanggit. Noong na-clear out na kesyo gagawin pala yung beranda o kung ano mang sira dyan sa opisina nitong si Erwin Tulfo, biglang labas sila. O paliwanag ka na, Brad, okay lang yun. Pasensya ka na. ngayon, itong si Gutesa, walang abiso na, Sen, kung sakali mong matanong ako, mabanggit ko na ganito, courtesy. Buwisit na. No? Pinky talaga, And, oo. meron tayong jurisprudence tungkol sa CCTV footages. Yan, jurisprudence tayo. Yun yung Ople versus Torres. Yan, jurisprudence Ang lang. tawag doon, ang doctrine doon, yung reasonable expectation of Jurisprudence lang. reasonable expectation of privacy. Meaning, pag nasa public place ka, i-expect mo naman na yung privacy mo makokompromise. Yung opisina, pagpasok sa opisina, senador, kabaro mo, walang privacy, ganon. Okay lang yun. Pambihira o. No? Bastusan na May bastusan reasonable na. expectation privacy. Kung nasa private place ka, now, I heard Senator Marcoleta na kung ako ba nagbibig brother o okay lang ba raw na tiktikan niya rin opisina ko, well, bibigyan ko siya ng logbook kung gusto niya everyday kung sino yung pupunta sa Wala kang pakialam. Baka sino pang makita namin dyan. Bahala ka kung sinong gustong papuntay sa opisina mo. Kahit na si Martin Romualdez at Saldico pa, kayo-kayo na lang yan. Wala kang pakialam dyan. Huwag mo, hayaan mo yung logbook mo. office ko. At walang contractor na pupunta doon. Wala maski sinong pupunta except mga official. Bakit si Senator Rodante Marcoleta ba mayroong pumasok na contractor sa kanya? Kung makapagbanggit ka ng contractor, sinong pinapatamaan mo? Yung ibang mga kasama mo dyan? Uy, binabanatan kayo nitong si Ping, oh. Uy, Erwin Tulfo, binabanatan ka nitong si Ping, oh. Meron pumasok na contractor sa opisina mo, eh. Business. Langya ka, Ping, ha? Public place to eh. Huwag tayong maging onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin. Emergency CCTV press yan, eh. con. Okay, Emergency last question press po. con. Sir, mag-a-apply po ba dun kay Gutesa yung pag hindi po siya sumipot after the subpoena ay warrant of arrest yung next? Emergency press con. Meron na pa siyang nga. problema sa prosecution service ng DOJ. Why? Because meron ng resolution yung RTC, Executive Judge Why? ng Manila, na Papahirapan nagre-recommend na na siya, siya sabi Papahirapan na sumailalim siya. sa preliminary investigation Oo. for falsification Yun. of documents. So, Oo. Anong mapapala let's mo? leave it at that. Now, Anong papapala mo kung magpapalsify ka ng notary documents? Anong mapapala mo? Sa halagang 200 piso, isusubon. Alam nitong si Master Sergeant Orly Gutesa na mali yun. Sa tingin niyo ba gagawin niya pa yun? Papasok siya sa opisina ng Notary Public tapos kukunin niya yung mga selyo at yung mga dry stamp. Ting naman. Alam naman namin na sa tingin mo lalapit siya sa DOJ. Diyan pa lang sa decision na yan ng RTC meron ng problema. Oh. Huwag kang magpakita, Master Sergeant Orly Gutesa, nasa likod mo sambay ng Pilipino. Huwag kang magpatinag dito sa mga aso ni Romualdez na to. hindi naman siya, ibig sabihin, pumunta siya rito on his own volition. Para gipitin pa siya na i-issue siya ng subpoena and then warrant of arrest, papakontempt. I don't want to go there. Sir, naalala ni Nimpa, si Mike Defensor din ang naglabas noon kay Ador Mawanay. So, regarding No, kaduda-duda I'd ba like to paglabas correct ni- that. Yun ang misimpression. Hindi si Ador Mawanay, si Udong Mahusay. Udong. Remember, si Udong Mahusay, yun yung whistleblower against former FG. Di ba? Nung nasa safe house, hindi kinidnap, ni-rescue ni Mike Defensor. So, nawala yun as witness. Si Ador Mawanay, ewan ko kung sinong sirari ng ulo na nag-recruit, nag-invento ng Sirarin ang ulo. Palakpakan. mga account numbers na meron kaming $700 million dalawa ni ERAP, na in several foreign banks. And ano lang to, trivia. I myself, kasi nag-aalala ko noon, baka mamaya dinipositohan nila ako ng pera sa Hong Kong na i-withdraw nila lang na para maipakita lang na meron akong account na ganong kalaki sa Hong Kong. So ako mismo nagkusang loob noon, I wrote the
regional director of HS HSBC. No, hindi. Ano ito? Hong Kong. Yung isang bangko. Anyway, na nag-reply, ang sagot sa akin, yung pattern ng account number ni Mawanay, pattern ng account number ng credit card, hindi ng bank account. Doon pa lang alam ko na nagsisinungaling siya. And by the way, Victor Corpus, siya kasi nag-handle. After 10 years or more than 10 years, he approached me through a fellow cavalier na gusto raw mag-apologize personally. And I accepted. No, nag-usap kami, sabi niya talagang, I was taken for a ride, although it took him that long to rectify and to apologize. Sabi ko, apology accepted. Even yung one major daily, yung Philippine Daily Inquirer, kasi naging subject ko ng libel case yung Philippine Daily Inquirer. No? They tried to negotiate with me doon sa aming libel case. Sabi niya, any story that you want, headline or above the fold. Sabi ko, I don't want that. Ang kailangan ko lang to get back or restore my dignity. No? Maggawa lang kayo ng konting erratum, public apology, kasi talagang for the longest time, yung nagsuffer ako ng gusto. So, this is nothing new to me, yung nangyaring ganyan na nagre-recruit ng witness, nakapanira ng tao, because I've been there. I've done that. Oh. So, sir, may Kaya pala ramdam na ramdam niya tong si So dito hindi kung kayo sir siniraan, ito ibang usapan to. Diba, pera, ika nga nagdudumilat na pera ang nawawala sa kawan ng sambayanan. At yung may control sa pera, sila ay yung mga pinagbibintangan. At yung mga nagbibintang, yung mismong mga tauhan. Hindi ho sila mga witness na pinulot kung saan-saan. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Visit na Lacson na to.